So, ayan na. Ayan po ay aking mga kapatid, pinsan, tsuhin, kababata, kamag-anak. Ilan sila? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13. Ang foreman po ay si Daddy. Dinner time! Sutsay, dinner ka? Dinner time for the overtime. Nagsiikot lagi dire. Wilder ba siya? Wilder na ka. Kung nuswila siya dahi? Bantog rang naong gitaya na. Ang ilang foreman. Kumusta ka na, foreman? Okay lang, grabe. Magkago kay ka. Magdawat ka, wilderon jud ka. Ayan po sila ang trabante ngayon. Dinner sila at ang cook nila ay si Britney. Hulingonon jabog naong. Hindi na ako nagluto sa utan. Correct. Sabar ho, ikaw luto? Ha? Naghigda naman bitaw ka na nag-uploada. Pigibuhat, malak ka. Overtime sila guys. Doon sa ano. Napagod yan sila. Puntahan natin yung ano. Ngayon lang ginawa. So, galing ako ng Manila for the shoot of the movie. It's entitled Ang Tatlong Ina Mo. Tapos pagdating ko dito alas 5 na. Ba't ka na mula? Manabitaw. Tapos naglinis na sila dito lahat. Huy! Ba't andito ka, May? May hinaantay siya na. Tara! Tara! Naantay yung toko. Dito. Panyapo na! Ayan guys. Nagdamo sila ni J4 dito. So ayan ang kanilang alibyo. Ayun tag nito. Update. Ginoo ko na nga sanla na lahat-lahat. Murag sinanay ka kung next isanlaan ni. May tumatanggap pa ng antik na tiguang guys. Nasanla na po ang kwintas guys. Kandidato na naman ang bracelet tomorrow. So isa na lang po yung kwintas ko. Feeling ko isang bracelet masasanla na rin. And susunod si nanay, ibenta ko yung abdon niya. Dito na lang po talaga sila sa gitna. Ang ganda ng buwan, oh. Dito na lang sila sa gitna ang wala pa. But, eto, nalagyan na ng mga kanyan. Tapos, sa kabila, tapos na rin. Tapos, pininturahan na nila yung mga ano. Alam nyo ba guys, ito, nilagyan sila. Binubuhusan yan sa ng suka. Ito yung suka, oh. Ito pala yung sikreto niyan. Ito yung suka. Ipapahid siya sa bakal. After magpahid ng suka is lalagyan siya ng kulay red na pintura. Ito siya kulay red na pintura, oh. Hindi ko alam kung ano mga pinaglalagay dyan para iwas sa kalawang pala yan. Ayan, nilagyan siya ng red yung ganyan. After ng red saka maglalagay ng pintura na kulay black. So ayan, nakaganyan, oh. Yan, red tapos black. Ganyan palang sikreto niyan. Tapos ito naman yung ating fully carbonated na transparent na ano, bubong. Ito yung magiging bubong niya guys. Diyan. So nakaubos-ubusan na po talaga ng budget, but I'm so happy kasi bukod sa syempre para safe ang kasal ng parents ko, ng mama ko and si stepdad, safe sa ulan, safe din masyado sa init. So mas komportable, mas maganda, and at the same time, birthday ko na rin sa March 4, may saktong venue na rin siya. And then, kung may mag-rent man dito o wala, basta importante nga, meron na siya maganda kasi gagawin ko rin naman tong garden yung loob nito eh. So garden siya pero part of the garden is yung mga table din, venue din siya. So may space pa naman dito para sa mas malawak na hardin. And yun, sobrang hirap pala ng ganito, no. Nagkasanla-sanla ako guys. Alam nyo bakit? Kasi nung December maipon naman ako sa bangko ko. Tapos yung isang bangko ko maipon naman. Tapos ipon ko sa kapatid ko. Kaso last December kasi nagkaroon ng emergency yung kapitbahay namin. So
yung pera ko binili ko ng lupa nila kasi emergency. So doon napunta yung pera kong ipon. Tapos yung ipon ko naman this January, syempre naglabas ako ng pera nung Pesta, Pasko, tsaka New Year. So yun, nagpa-celebrate ako ng Pasko. So nabawasan yung pera ko talaga, na ubos yung memory full ako. So yun, yung pera ko pang December napunta sa lupa, tapos yung sobra is pinampamasko, Fiesta tsaka New Year. Iba kami mag-fiesta dito. So yung para sa kasal naman ng mama ko, hindi naman ako nang gagastos. Nag-gift lang ako sa kanila ng 50,000 kasi wala silang hiningi sa akin. Tinanong ko sila kung may gagastusin ba ako sa kasal. Wala naman daw. So si daddy naman ang gagastos. Nagregalo ako sa kanila ng 50,000. Tapos nabigay ko yung 50,000 para sa panggasto-gasto nila kasi nga give ko sa kanila. Ginoo ko. Napunta ako dito sa biglaan na function hall venue. Kasi supposedly lalagyan nila ng trapal lang to tsaka poste. Sabi ko diretso na lang. Tapos napagkasunduan namin na sige malay mo may mag-rent o mag-rent o wala. Importante meron na kaming ganyan. So pwede din magamit to ng mga kamag-anak ko if ever mo na kailangan lang ng venue for kanilang mga celebration. Pero ang importante talaga pag meron so sa mga taga Misamis Oriental dyan, pag gusto nyo matry itong garden area namin, kung gusto nyo bumalik yung income ko, mag-rent kayo dito. Charot lang. So yun, napunta talaga sa lahat ng gastos dito. So ang pinaglalaanan ko yung birthday ko March 4. So may venue na tayo. So yung baboy na lang kulang. Ay may baboy naman pala doon. So yung panghanda na lang. So meron pa naman isa sanla. So nasanla na yung isang kwintas ko. Sahog ko naman na sa February. So katapusan. So makukuha ko rin yun. But for now, dahil overtime sila dito, yung mga trabahante, kailangan talagang yun talaga mabigat yung daily na sahod nila. Ilan sila dito? Parang 14 yata silang nagtatrabaho. Noong una lang sila 8 lang. Tapos nagdagdag kami ng mga welder para kahit papaano mabilis po. And then sobrang bilis talaga. Akala nyo lang may nagsabi na comment na mabagal yung trabahante. Guys, hindi madali po yan guys kasi ipagdudugtong-dugtungin yung mga bakal na yan. Mga ganyan. Tapos 3 araw umulan na may sunod-sunod dito. So hindi nakaka-overtime. But now, na-overtime nila and malapit na matapos. Feeling ko yung bubong na yan 2 days lang gagawin yan. 2 to 3 days tapos na siya. Kasi tapos na itong sa baba Pwede na nalagyan ng basketball court pa dito. Anyway, sobrang thank you kay Lord kasi hindi na recommended yung Facebook ko. Mababa na yung income but kahit pa paano, buti na lang. Maraming salamat sa lahat ng mga nanonood ng videos ko and salamat sa lahat ng supportan niyo guys. Laban lang talaga. Yung kinita ko doon sa pagparade sa Cebu, tapos yung dinagdag ko yung kinita ko sa shooting ng movie, dinagdag ko dito. Nagkulang pa talaga para sa sahod ngayon. So sinalamat muna namin para meron kaming panggastos bukas at susunod na araw na sahod. Matapos to. Kasi pag natapos to wala na akong gagastusin. So mag-aantay na lang ng sweldo. Basta kailangan ko lang talaga maisanla yung ko para sa bahay sa trabahante. And sana hindi na ma-short. Kasi pag na-short pa talaga, ginuo ko. Candidate na talaga itong bracelet. Pero importante, babawiin natin yan. Malukat pa dito. Matutubos din natin yan. Importante, patapos na siya guys. Ayan diba? Tapos, tinambakan na namin to lahat dito sa baba. Yung mga kailangan tambakan. At nilinis na rin namin yung paligid para sa kasalan. Ayun, nasuka ako sa amoy ng pintura. Ganda ng mga bulaklak ko guys. So yun, sa lahat ng mga nanonood ng videos ko guys, patuloy nyo lang po suporta ng aking mga videos kasi after nito meron pa po kaming tutulungan na magpapagawa ng bahay kasi patapos na rin yung kay Ivy. Yun pala, isa pa rin yun kasi pinautang ko rin si Ivy ng cash sa kanyang pangsahod sa kanyang bahay. Si Simple Amore pala. And I'm so happy naman kasi that time kasi wala pa to sa plano tong function hall na to So pinautang ko yung pera ko. So yun, hindi naman natin inasahan na magpapagawa pala kami ng function hall. But I'm happy kasi patapos yung bahay na ni Simple Amore. Baka this week tapos na yun or baka tapos na nga siguro, hindi ko lang nakita kasi hindi ko pa napuntahan. And yan, sana matapos na ang lahat. Thank you so much for watching guys. Kain na sila. Kain na rin kami. Bye bye.